Narito ang mga balita sa araw na ito. Warplanes ng China sa Taiwan mas dumami. Iniulat ng Defense Ministry ng Taiwan ang pagdami ng mga warplanes ng China sa kanilang silangan, kanluran at timog na baybayin. Nagpapahiwatig umano ito ng pagsisimula ng pag-atake ng China upang hadlangan ng tulong mula sa mga banyagang pwersa sa panahon ng posibleng digmaan. Mula sa nakaraang 5 taon, itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo at nakaranas ito ng pagtaas ng military activity ng China. Sa nakalipas na 24 oras, 43 warplanes ng China ang nadetect kung saan 11 ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait. Sa mga ito, 23 ang lumipad patimog sa pamamagitan ng Bashi Channel at kasama ang silangang baybayin ng Taiwan nang hindi pumapasok sa territorial airspace. Hindi naman agad nagbigay ng komento ang Defense Ministry ng China. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Jay Yan ng NCT papasok na sa military sa Nobyembre. Papasok na sa military si Jay Yan, miyembro ng K-pop boy band na NCT at unit nito na NCT 127. Inaasahan na pagpasok ng 27 anyos na singer bilang active duty soldier sa Nobyembre 4. Matapos tapusin ng kanyang basic military training, siya ay magsisilbi sa Army Band. NCT Jaehyun applied to the Army Band and received a notice of acceptance from the Military Manpower Administration today, September 26. He will enlist as an active duty soldier on November 4 and fulfill his military service obligation, anunsyo ng SM Entertainment ngayong Huwebes. Ipinagpatuloy pa nito. Since the day of his enlistment at the new recruit training center will be attended by many soldiers and their families. There will be no separate official event to prevent safety accidents due to the crowding on the site. Please continue to support and love Jay Yan until he completes his military service and returns in good health. Saad sa announcement. Nag-debut si Jay Yan bilang singer noong 2016. Siya ang pangalawang miyembro ng NCT na mag-e-enlist kasunod ni Taeyong na nagsimula ng kanyang serbisyong militar noong Abril at kasalukuyang nagsisilbi bilang miyembro ng Navy Band. Inaasahang madi-discharge si Jay Yan sa May 3, 2026. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. VP Sara, nanindigang pinatalsik si Mercado dahil sa mga anomalya. Iginiit muli ni Vice Presidente Sara Duterte sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President nitong Huwebes na tinanggal sa trabaho ang dating Department of Education Undersecretary na si Gloria Mercado dahil sa mga anomalya. Binigyang diin din ni Duterte ang kanyang mga akusasyon laban kay Mercado na sinasabing bahagi umano ito ng isang political machinery laban sa kanya. Magugunitang sa pagdinig ng Kamara na ginanap noong Miyerkules, ibinulgar ni Mercado na dati siyang binigyan ni Duterte ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng 9 na buwan dahil may layuning itong impluwensyahan ang kanyang mga desisyon kaugnay sa bidding process ng DepEd. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.